What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight itong winika ni Tamba patungkol sa paglalagay ng budget para sa climate change proof infrastructure na popondohan sa 2025 national budget di umano. Naku naman po, na hindi pa nga tapos itong usapin patungkol sa mga nakurakot di umano na 455 billion pesos na 5,500 flood control projects, susunod na naman itong climate change proof na may pondong 6.352 trillion mga kababayan. Trilyon, hindi bilyon o milyon, kundi trilyon. Grabe naman yan. Nawinika ni Tamba na we have to continue building roads, highways, ports, school buildings, and climate change-proof structures to maintain and expand economic growth. Progress has to reach the remotest communities. Sinabi ito ni Tamba na tiyaking tututukan ng Kamara ang pagpapasa sa panukalang ito. Naku naman po, ayan na naman sila mga kababayan. Nagsalita na naman, for sure wala na namang gawa at matutulad na naman sa pangungurakot di umano ang mangyayari. Kung kaya hindi maiwasan sabihin ng taong bayan na napakakapal ng pagmumukha ng mga nauupo ngayon at nakasponsor ad pa sa social media itong kanyang sinabi na talagang ilulubog tayo sa utang, hindi lang sa baha kundi sa utang mga kababayan. Na ito ba di umano ang epekto ng pagpupulburon na masyadong hallucinated na sa mga pinagsasabi at pinanggagawa nila? Grabe naman yan. Kinakain lang ang kaban ng bayan hanggat tinatawanan at tinitiis ng mga Pilipino itong mga kasakitan sa buhay at kalamidad. Lalo naman nilang sisipagan na magkaroon ng pagkakataon na magnakaw di umano. Grabe naman po. Kung kaya naman kailangan na talagang magising ng taong bayan sa mga pinanggagawa ng mga nauupo ngayon. At huwag tayong pumayag na hanggang ganito na lamang tayo mga kababayan. Kung tutuusin napakayamang bansa natin Ngunit hindi lamang talaga nalalaan ng maayos ang ating mga buwis dahil mas nauuna pa ang personal na interes ng mga nauupo. At ito po nga mga kababayan, dagdag rin sa highlight na balita ngayon, itong winika ni dating Pangulong Duterte na hindi bumilib sa sinabi ni BBM tungkol sa war on drugs at peace and order campaign niya. Na kung matatandaan yung mga kababayan noong nagdaang administrasyon ni PRRD, labis ang pasasalamat ng ating mga kababayan sapagkat napababa talaga itong war on drugs campaign at kriminalidad sa buong bansa. Na sa panahong yun malalaking paggawaan o laboratorio ng pulburon ang kanyang pinasasalakay sa mga otoridad. Ngunit ngayong 2 taon na panunungkulan ni Bongbong Marcos, talamak na naman ang bentahan ng mga pulburon at lalo pang ang lumaganap itong mga krimen tulad na lamang ng mga missing person, ransom, kidnapping. Grabe naman po. Kung kaya naman hindi maiwasang sabihin ng nakararami na tila'y taliwas o kasinungalingan na lamang ang sona di umano ni Bongbong Marcos. Kayo ba mga kababayan, anong sa tingin nyo? Ramdam nyo ba ang sinasabi ni BBM na pagkakaroon ng peace and order sa ating bansa? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman ang pasaring ni Boss Dada para sa atin kanyang kinatwiran na palagay niya hindi lang ang administrasyon ang binibigyang aral ng langit, kundi pati yung mga bumoboto, Kasi tayo ang dahilan kung bakit nauupo ngayon itong mga korap na politiko di umano na parang kasalanan natin na ilagay natin yung mga magnanakaw. Kung kaya naman sana iwasto natin itong pagkakamali natin na wag nang magpabudol pa at hindi na magpapabudol pa. Na sana maglagay na tayo ng mga tao na talagang maaasahan sa ganitong sitwasyon, na talagang uunahin ang mga pamproyekto sa bansang Pilipinas kaysa unahin itong pamproyekto na para lamang sa kanilang mga bulsa. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami pong salamat mga kababayan.
Ingat and God bless.